Ano ang as-built plans at bakit ito mahalaga? Hey guys! Welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. May bahay ka na tapos na. Pero, pag may sira o renovation, walang nakakaalam kung saan dumaan ang tubo, kable, o beam. Guess what? Kulang ang proyekto mo kung wala kang as-built plans. Hindi ito extra lang. Ito ang final truth ng structure mo. Today, pag-uusapan natin ano ang as-built plans, bakit sobrang importante nito, at bakit maraming project sa Pilipinas ang nagkakaproblema dahil wala nito. Kung may bahay ka, nagpapagawa, o balak magpagawa, this video is for you. Simple definitions muna tayo. Ang as-built plans ay updated drawings na nagpapakita kung ano talaga ang naitayo, hindi kung ano ang original plan. Kasi sa totoong construction, may changes yan. May inilipat na tubo, may binago na beam size, may dinagdag na poste, may rerouting ng electrical. Hindi lahat nasusunod sa unang drawing, kaya kailangan ng final version. Ang as-built plans ay records ng mga aktwal na pagbabago, paglilipat, o pagdaragdag na ginawa sa original na design habang ongoing ang construction. Bakit ba nagbabago sa actual site? Sa field reality, may nakitang obstruction sa lupa, may kulang sa materyales, may budget adjustment, may design revision, may request si owner, may site condition na hindi nakita sa design phase. Kaya normal ang revisions. Hindi ito kasalanan agad. Ang problema, kapag hindi na-document. Hindi pwedeng iasa sa memory ng foreman o ng homeowner o ng kahit sino pa kung ano ang nabago sa bahay mula sa drawing noong ito ay ginagawa. Ang as-built plans, usually updated version ng architectural plan, floor plans, elevations, sections, structural plans, foundation, column and beam locations, framing, plumbing plans, pipe layout, septic tank, drainage, electrical plans, wiring routes, panels, lighting fixtures, site development plan, actual locations ng gates, bakod, walkways, schedule of finishes, actual materials na ginamit para sa sahig, pader, kisame. At minsan, may mark pa kung saan nakatago ang mga linya sa loob ng pader. Ito ang lifesaver sa future repairs. Hindi ka na manghuhula kung saan dumaan ang tubo. Hindi ka na maghuhukay ng buong sala.
Bakit ito sobrang importante? Maintenance. Alam mo agad saan ang linya. Mabilis ang repair. Madaling matukoy kung saan dadaan ang mga tubo o kable kung may kailangang ayusin. Halimbawa, may tumagas na tubo sa loob ng pader. Titingnan ng engineer o tubero ang as-built drawing para malaman kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng tubo nang hindi na kailangang bakbakin ang buong pader. Renovation. Hindi masisira ang structure habang nagre-remodel. Nagsisilbi itong tumpak na gabay para sa pagbabago na gagawin sa gusali o bahay. Safety. Alam mo ang load paths at critical elements. Legal protection. Proof ng actual construction versus approved design. Ginagamit ito para sa pagkuha ng mga permit at pagtiyak na ang itinayo ay ligtas at sumusunod sa mga regulations and codes. Future upgrades. Solar panels, extra floor, extension. Mas madaling i-assess kung may mga improvements na gagawin sa bahay. Halimbawa, balak mong magdagdag ng palapag o mag-extend ng kwarto sa itaas. Kailangan malaman kung saan nakabaon ang mga wire, poste at beam para hindi ito tamaan o para malaman kung kaya pa ba ng pundasyon ang dagdag na bigat. Property sale. Mas mataas ang value ng isang property kung kompleto ang as-built drawings dahil kampante ang buyer na alam niya ang anatomy ng binili niyang gusali. Kung walang as-built, aabutin ka ng ilang araw para hanapin kung saan ang may hindi visible na poste sa bahay. Kung may drawing, 1 minute lang, alam mo na. Para masiguro na hindi copy-paste lang mula sa original design ang ibinigay sa iyong as-built drawing, kailangan mong magkaroon ng verification walkthrough. Hindi mo kailangan maging engineer para gawin ito. Kailangan mo lang ng matalas na mata at tamang tools. Narito ang mga hakbang para i-verify ang accuracy nito. Una, ang red line audit. Hingin sa contractor ang kanilang original markups, yung mga drawing na may sulat kamay na pulang ballpen galing sa site. Ikumpara ang final printed as-built sa mga red line notes. Kung malinis ang as-built pero walang kaukulang red line marks, posibleng hindi talaga nila tiningnan ang actual na nangyari sa site. Pangalawa, spot checking, the 5-point test. Pumili ng 5 random na bahagi sa drawing at tignan kung tumutugma sa aktwal. Electrical outlets. Bilangin ang saksakan sa isang kwarto. Kung sa drawing ay 7, pero sa pader ay 5 lang, sablay na agad ang as-built. Light switches. Check kung ang switch na nasa drawing ay nasa tamang gilid ng pinto. Halimbawa, nasa kaliwa sa drawing pero nasa kanan sa aktwal. Column o post locations. Gamit ang tape measure, sukatin ang distansya ng isang poste sa susunod na poste. Dapat tugma ito sa sukat na nasa plano. Plumbing fixtures. Tingnan ang lokasyon ng drainage o floor trap sa banyo. Minsan, inililipat ito para umiwas sa beam pero hindi na ibabago sa drawing. Pangatlo, ang invisible verification. Ito ang pinakamahirap pero pinakaimportante dahil nakatago ito sa kisame o pader. Manhole cleanout access. Buksan ang mga access panel sa kisame. Kung meron. Tingnan
kung ang direksyon ng mga aircon ducts o main water pipes ay sumusunod sa guhit sa plano. Circuit breaker labels. Tignan ang electrical panel board. Ang labels sa pinto ng panel. Halimbawa, Circuit 1, Kitchen. Dapat tugma sa electrical as-built schedule of loads. Pang-apat, photographic evidence. Isang modernong paraan ng verification ay ang paghingi ng progress photos. Bago takpan ng semento o palitada ang mga tubo at wires, dapat may litrato ang kontraktor na may hawak na tape measure. I-match ang mga litrato ito sa coordinates na nasa as-built drawing. Pang-lima, sign off ng project in charge. Siguraduhin na ang bawat sheet ng as-built drawing ay may pirma at selyo ng registered architect o professional engineer. Ang kanilang pirma ay patunay na dumaan ito sa inspeksyon at sila ang mananagot kung sakaling may malaking pagkakamali sa dokumento. Kung malaki ang project, mainam na kumuha ng third-party inspector o hiwalay na konsultant para i-audit ang as-built bago ibigay ang huling bayad, final payment, sa contractor. Common myths ng as-built drawing. Myth number 1. Para lang yan sa malalaking building. Mali. Kailangan yan kahit sa maliit na bahay. Myth number 2. Extra cost lang yan. Mas mahal ang hulaan repair. Myth number 3. Memory na lang ng foreman. Tao lang yan, hindi hard drive. Bilang civil engineer, ito ang practical advice ko. Humingi ng as-built plans bago i-turn over ang project. Siguraduhing updated. Hindi photocopy lang ng original. Dapat may markups ng revisions. Soft copy and printed copy. Itabi mo, parang titulo ng bahay. Kung wala, magpagawa ka habang fresh pa ang info. Quick recap tayo mga kasolid. As-built equals final drawing ng aktual na itayo. Hindi ito optional. Ito ay essential. Critical sa repair, renovation, safety. Protection mo bilang owner. Hindi hulaan, may basihan. Ang bahay, investment. Dapat documented, hindi tsamba. Kung may natutunan ka today, like, subscribe, at share mo ito sa kakilala mong nagpapagawa ng bahay. Comment below anong topic ang gusto mong ipaliwanag natin next. This is Konkretong Kaalaman. Kita-kits sa next video.